Mga kwentong pambata. Lady Daffodilia. Noong unang panahon, sa isang napakagandang kaharian ay may nakatirang isang munting binibini na nagngangalang Daffodilia. Masayahin siya, maganda, at higit sa lahat, napakatangkad niya. Kahit na 14 na taong gulang lang siya, kasing tangkad na niya ang kanyang ina. Kaya naman siya'y naging napakayabang at madalas niya itong ipagyabang sa matalik niyang kaibigang si Prinsipe Brilliant. Prinsipe Brilliant! Prinsipe Brilliant! Huwag kang ngang sumigaw, nandito lang ako. Ay! Hindi kita napansin kasi wala ka sa paningin ko. Hindi ka naman talaga magaling na magaling. Dahil sa matangkad ka lang. Kahit anong gawin mo, hindi ka magiging kasing talino ko. At totoo ngang ganun siya. Naglaan si Prinsipe Brilliant ng maraming oras sa pagbabasa ng maraming libro at pag-aaral tungkol sa kalikasan at mga bagay na lohikal. Pero ikinaiinip ito ni Binibining Daffodilia at panay pa ang hikab niya na lubhang ikinaiinis ng prinsipe. Ay! Puro na lang mga libro! Sabi nila nakakatulong ang katalinuhan para mas makita mo ang nasa harapan mo. Kaso ang liit mo, pinakamatangkad na langgam lang ang kaya mong makita. Ang kanyang ina, ang kondesa, ay paggalit na tumingin sa kanya. Daffodilia! Hindi yan ang tamang pakikipag-usap sa isang prinsipe o kanino man. Eh ano naman kung matangkad ka? Mas matalino pa sa'yo ang giraffe. Brilliant! Hindi ka dapat ganyan makipag-usap sa isang babae. Nagsimulang sumimangot si Prinsipe Brilliant. Palagi silang nag-aasaran ni Lady Daffodilia. Pero ngayon, siya ay nalamangan ni Binibining Daffodilia. Sige! Alam mo, aalis na lang ako at hindi na ako babalik hanggat hindi ako nakakahanap ng paraan para mas maging mas matangkad sa'yo. Nagsimulang tumawa si Binibining Daffodilia. Pero nang nakita niya na seryoso ang kanyang kaibigan, tumigil na siya. Oh, naku! Nagbibiro lang ako. Huwag ka nang umalis. Pero inirapan lang siya ng prinsipe at naglakad palayo. Sinubukan niyang pigilan ng prinsipe pero hindi ito nakinig. Narinig ng reyna at ng kondesa ang kanyang pag-iyak at dali-dali nila siyang nilapitan. Iha, ano ang problema? Sabi ni Prinsipe Brilliant, hindi na siya babalik hanggat hindi siya nagiging mas matangkad kaysa sa akin. Huwag kang mag-alala, Iha. Siguradong babalik rin siya. Sinabi niya lang yun para inisin ka. Pero alam ni Binibining Daffodilia na totoo ang lahat ng sinabi ni Prinsipe Brilliant at wala nang makapagbabago sa isip niya. Kaya nang sumapit ang gabi at hindi pa rin bumabalik ang prinsipe, naglayag na ang mga kawal upang hanapin siya. Ilang linggo at buwan silang naghanap pero hindi pa rin siya makita. Naiwan ang kaharian na walang tagapagmana at si Binibining Daffodilia na walang matalik na kaibigan. Ako ang may kasalanan nito. Sana hindi ko na siya masyadong inasar. Ano nang gagawin ko kung wala siya? Kaya nanatili siya sa kanyang kwarto at sinubukan niyang magbasa at matuto hanggat kaya niya para maging katulad niya ang prinsipe. Pero kahit gaano niya subukan, lagi niyang napaghahalo ang kanyang natutunan at palagi pa rin siyang nalilito. Isang araw, habang wala na siyang pag-asa, malungkot siyang nagpunta sa hardin. Mukhang namamatay na itong bulaklak. Ito nga sana ang una kong patutubuin. Kaunting mahika lang sa mga kamay ko at mabubuhay siya. Anong mahika? Patingin ako ngayon din. Oo, kailangan mong maghintay para makita mo. Nagka-interes si Binibining Daffodilia kung paano siya magtrabaho at agad-agad siyang tumulong sa prosesong ito. Mahusay kamahalan. Baka may mahika rin kayo sa mga kamay niyo. Sa tingin niyo po. Hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ng hardinero. Pero paglipas ng panahon, natuto siyang magpatubo ng mga magagandang bulaklak at halaman.
Napakaganda namang tingnan ng lahat. Ngayon, naniniwala ka na ba sa mahika? Agad niyang inipon lahat ng kalungkutan at ipinalit ito sa pagmamahal sa anyo ng mga bulaklak. Samantala, malayo na ang nalakad ni Prinsipe Brilliant. Siya'y pagod na ngayon, uhaw at gutom na. At nakarating siya sa isang kakaibang gubat na wala pang nakakapunta. Oh! Ano ito? Bahay gagamba? Ay! Ang dami naman ng mga ito! At bakit naman hindi? Ang may-ari ng buong kagubatang ito ay ako! Sinong ako? Ako, si Mr. Longlegs. Ngayon, paano nakarating ang marumi at batang prinsipe na kagaya mo sa lugar na ito? Kinuwento ni Prinsipe Brilliant kay Mr. Longlegs lahat ng tungkol sa kanya. At hindi ako babalik hanggat hindi ako nagiging mas matangkad kaysa ron sa makulit na prinsesang yun! Kaya pala, mukha ngang kawili-wili ito. At dahil alam ko kung papaano ka tutulungan, baka matagalan pa ito. Baka mga ilang taon pa. Ayos lang sa akin. Maghihintay ako kahit gaano katagal, maging mas matangkad lang ako sa kanya. O sige. Nakikita mo ba yung talahib doon na may bahay kagamba na kulay bahaghari? Kailangan mo lang tumalon sa loob ng talahib. Ayun lang? Oo. Tumalon ka lang sa loob at hintayin mo ako na sunduin ka. Lubhang nalito si Prinsipe Brilliant. Ngunit sa pagmamadali niya na tumangkad na siya, dali-dali siyang tumalon sa loob ng bahay gagamba. Uy! Kakaiba yun ah. Nasaan ako? Nakarating si Prinsipe Brilliant sa isang espesyal at mahiwagang lugar. Isa itong lugar kung saan ang mga pangarap ay magkakasama at magkakalaro. Ang ganda ng lugar na ito! Kamusta? Maligayang pagdating sa lupain ng pangarap. Anong pangalan mo? Ako? Ako si... Hindi ko alam. Nakalimutan ni Prinsipe Brilliant ang kanyang sariling pangalan. Kita nyo, ang lugar na yun ay para lang sa panaginip at paglalaro. At ang alam lang ng munting prinsipe ay ang mag-aral. Hindi siya naglalaro ng kahit anong laro. Dahil kalokohan lang ang tingin niya rito. Agad niyang nakalimutan ang lahat ng inaral at natutunan niya. At puro panaginip na lang ang laman ng kanyang isip. Nakipaglaro siya ng nakipaglaro sa mga espiritu ng panaginip. Nakalimutan na rin niya ang tungkol kay Binibining Daffodilia. Isang araw, bumalik si Ginoong Longlegs para hanapin ang prinsipe. Agad niyang nakita ang prinsipe na nakikipaglaro at ngumiti siya na talagang natutuwa. Ikaw nga ang munting prinsipe na matagal na panahon ko nang hindi nakita. Mukha yatang hindi ka na maliit ngayon, hindi ba? Anong sinasabi mo? Nakita lang kita nitong nakaraang 2 araw ah. Ayun ba talaga ang akala mo? Mahal kong bata, 5 taon ka nang nandirito sa lugar na ito. Oras na para umuwi ka na. 5 taon? Tingin ko oras na para umalis ka sa panaginip na ito. Oop! At sa ilang segundo lang, nakita na lang ng prinsipe na nahuhulog na pala siya. Bumagsak siya sa damuhan na malambot at sariwa, sa isang hardin na pamilyar at talagang kamangha-mangha. Naaalala ko na. Umalis ako ng kaharian para mas maging matangkad kay Binibining Daffodilia. Pero napapaisip ako kung tumangkad na nga ba ako. Maya-maya ay may isang dalagang dumating. Talagang ang napakaganda niya at napakahinhin pa ng kanyang paglalakad. Prinsipe Brilliant! Binibining Daffodilia? Nagyakapan sila ng mahigpit.
At nang marinig ang pagsigaw nila, nagmadali palabas ang reyna at kondesa. Nagalak silang makita si Prinsipe Brilliant. Anak ko! Nakauwi ka na! At napakalaki mo na. Saan? Saan ka ba talaga nanggaling? Hanap kami ng hanap pero hindi ka namin makita. Kinwento ni Prinsipe Brilliant sa kanila ang kanyang paglalakbay. Nakinig sila ng mabuti sa pananalita at sa pagkilos niya. Nakakatuwa naman. Kung ano man yun. Masaya kami na nakauwi ka na. Pero, anak ko, parang mas naging malambing ka ngayon kaysa noon. Masayahin? Ang mga gagambay masiglang naghahatakan ng kanilang mga paa. Di niyo ba naisip kung bakit mahaba ang kanila? Siya ba'y nagpapatawa? Ha? Ang hirap paniwalaan, di ba? Kanino palang hardin ito? Kamangha-mangha ang ganda nito. Sa akin ito. Akong nagpalaki nito. Lubha akong nalungkot nung umalis ka. Kaya sinubukan kong mag-aral para maging katulad mo. Araw-araw akong nagbasa ng libro pero walang pumasok sa ulo ko. Patawarin mo ako. Hindi. Ako ang dapat humingi ng tawad sa matagal kong pag-iwan sa'yo. Masyado kasi akong nang madaling tumangkad. Pero nalaman kong kailangan ng oras sa paglaki. At marami ring paraan para lumaki at yumabong. Tumingin si Prinsipe Brilliant sa kanya at ngumiti. Matalino ka at kamangha-mangha sa sarili mong paraan. Matatawag man akong matalino, hinding-hindi ko kayang gumawa ng hardin na kasing ganda nito. At hindi ko na kailanman iiwan ang mga alaala ko at ang masayahing si Binibining Daffodilia. Kita nyo, hindi naman mahalaga kung sino ang mas matangkad o mas matalino. Ang iba't ibang karunungan ay matatagpuan sa bawat isa sa atin. Habang natutunan ni Binibining Daffodilia na maging mas mabait at natuklasan niya ang kanyang talento, natutunan naman ni Prinsipe Brilliant na hindi lahat ng bagay ay umiikot lang sa pag-aaral. Kailangan din natin ng kaunting kasiyahan sa paglago natin sa bawat aspeto ng buhay.